Banal na Espiritu, ikaw ay tinatanggap namin. Tulad ng kung paano ka nangusap kay Jeremiah, ngayong umaga ay mangungusap ka rin sa amin upang aming pagbulay-bulayan ang iyong pag-ibig at hindi namin malimutan ang iyong habag at biyaya. Kami ngayon ay dumudulog sa iyong bahay, tahanan at patuloy na pinupuri ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga ay nasa 2 kabanata na po tayo ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Sa nakaraang kabanata, nabanggit doon ang pagpili kay Jeremiah. Siya ay mula sa lipi ng mga pari at siya ang piniling sisidlan ng Panginoon. Sinabihan siya ng Diyos na huwag siyang matakot dahil siya ay kasama niya. At ginamit ng Panginoon si Jeremiah upang magbigay ng mga propesiya. Ang mga propesiyang ito ay may hirap na tanggapin at unawain ng mga tao noong araw. Ang mga taong ito ay mukhang relihiyoso at sumusunod, ngunit nahihirapan silang tumanggap ng mga pahayag mula sa Panginoon. Para sa kabanatang ito, bibigyan po natin ito ng pamagat. Bagong asawa, bakit ka tumatalikod sa pangako? Unang verse, sinabi sa akin ni Yahweh na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan ng bata ka pa, ang iyong pagmamahalang tayo ay ikasal. Sinundan mo ako sa gitna ng desyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Sa verse 2 at 3, sinasabi dito na sariwain o kaya ay alalahanin ng mga taga-Israel ang pag-ibig ng Diyos. Nais ipaalala ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremiah sa mga Israel na kanilang alalahanin ang pag-ibig ng Diyos. Nabanggit dito ang pagsunod ng Israel sa Panginoon sa gitna ng desyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Kanilang inaalala ang uri ng pagsunod at pag-ibig na mayroon ng Israel. Sa verse 3, ikaw Israel ay para kay Yahweh. Ikaw ay para kay Yahweh. Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng kanyang ani. Pahihirapan ang sino mang mananakit sa iyo, darating sa kanila ang mga kaguluhan. Ito ang tipan ng Diyos na kailangan nilang ibigay ang kanilang pinakamainam na bahagi. At ito'y nangangahulugan lamang na ang Israel ay ang pinakamainam na ani para sa Panginoon. At sila'y pag-aari ng Diyos. Ito ang tipan sa pagitan ni Yahweh at ng Israel. At sino mang magpapahirap sa Israel ay mapaparusahan.
Ito ang tipan ng Diyos na makikita po natin sa Exodus. Nang ipahayag ng Panginoon ang kanyang sarili kay kay Moses. Nagkaroon siya ng tipan kay Moses at maging sa buong Israel. Ito ay i-connecta po natin sa ibinahagi ni Pastor Joshua kagabi na ang tipan ng Diyos ay makikita natin sa Exodus chapter 19 na maging tao na pag-aari ng Diyos. Banal na mga tao, banal na bayan, dahil ang buong mundo ay sa Diyos. Ngunit ang pinakamainam at pinakaunang bunga nito ay pagmamay-ari niya. Ngunit sa tipan na ito, kung ang isang bayan ay ang magiging bayan na banal at magiging pag-aari ng Diyos, sa kanilang pagsunod, sila ay pinili ng Panginoon. Kung tutuisin, ito ay napakatamis na pangako na mula sa Diyos. Kung alalahanin po natin, sa Exodus ay wala pong sariling lupain, ari-arian at mga hayop ang mga taga-Israel. Ngunit sa kanilang pagsunod, mula sa kanilang lumang pagkilala bilang mga alipin, ay binigyan sila ng Diyos ng kasaganaan at nagkaroon sila ng bagong pagkilala sa Panginoon. Ito ay matapis na tipan at pangako na mula sa Panginoon. Ngunit mapapansin natin na tila sa Jeremiah chapter 2 ay nakalimutan ito ng mga taga-Israel, kung kaya kailangang ipaalala ng Diyos sa kanila kung paano siya nagbigay ng proteksyon at probisyon sa kanila. Kaya sa aking pagbabasa ng verse 2 ay marami akong mga naramdaman mula rito. Ang Diyos ay may galit, ngunit sa loob-loob niya ay nandun din ang malalim na kalungkutan. Nais niyang maalala ng mga taga-Israel kung paano sila naging tapat sa pagsunod sa Kanya, gaano sila kadalisay noon sa pagsunod sa Kanya. Dito sa Wealthy Garden ay meron tayong mga kasal na ginaganap at dito natin naririnig ang iba't ibang mga pangako ng mga ikakasal, kung paano susundin ng asawang lalaki ang asawang babae at ganoon din ang asawang babae sa asawang lalaki. Sa sakit man o karamdaman, sa hirap at kayamanan ay magsasama silang dalawa. Matamis ang mga pangakong ito, ngunit sa hindi pagsunod ng mga ito ay naroon ang kalungkutan ng Diyos. Ito'y pagpapaalala sa nararapat na relasyon natin sa Panginoon. Ikalawang punto, sumunod sa mga sodyos-Diyosan dahil nalimutan ang habag at biyaya ng Panginoon. So verse 4 to 8, pakinggan ninyo ang pahayag ni Yahweh, mga anak ni Jacob. Makinig, pakinggan ang pahayag ni Yahweh. Ito ay kautusan ng Diyos. Kailangan nilang makinig. Kailangan nilang pakinggan ang pahayag ni Yahweh. Ano ang sinasabi ni Yahweh? So verse 5, ano ba ang nagawa kong kamalian at ako'y tinalikdan ng inyong mga magulang? Sumamba sila sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kaya sila'y naging walang kabuluhan din.
Ang uri ng pagsunod na sinasabi dito ay pareho sa sinabi sa verse 2. Ngunit imbes na sumunod kay Yahweh ay sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila ako naalala kahit ako nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto. Pinatnumayan ko sila sa malawak na disyerto, sa mga lupaing baku-bakot maburol, sa isang tuyo at mapanganib na lugar na walang naninirahan at nagnanais dumaan. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan dahil nalibutan nila ang kabutihan ng Panginoon. Verse 7, dinala ko sila sa isang mayamang lupain upang tamasahin nila ang kasaganaan yon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nilang mga gawain. Nakalimutan ng mga taga-Israel na ang Diyos ang nagdala sa kanila sa lupang pangako. Ngunit kinuha nila ang bawat ani at ibinigay sa mga Diyos-Diyosan. Kailanmay hindi na nabanggit ng mga liping ito ang kabutihan ng Diyos. Maging ang mga pari ay hindi nila ipinapahayag ang naging kabutihan ng Diyos. Ang mga pari noon ay walang pakiramdam dahil sa galit ng Diyos. Ang lahat ng mga nagsasabi ng tungkol kay Yahweh ay hindi naman talaga siya kilala, kung kaya ang batas at ang relihiyon ay walang kabuluhan. Kaya sinasabi dito sa verse 8, hindi man lang nagtatanong mga pari, nasaan si Yahweh? Hindi ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno, nangangaral mga propeta sa pangalan ni Baal, sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Noong una ay tila maganda ang ugnayan at relasyon sa pagitan ng Panginoon at ng Israel. Ngunit di nagtagal ay sumunod sila sa mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, maaaring sa buhay natin ay dumating sa punto na nakalimutan po natin ang kabutihan ng Diyos. Natural sa tao ang mabilis makalimot. Tulad ng kung paanong inaalagaan tayo ng ating mga magulang nang tayo ay bata pa, ngunit sa ating paglaki, pagtatrabaho, na dapat sanang tayo naman ang mga ngalaga sa kanila, ngunit nakakalimutan natin ang bagay na ito. Mabilis tayong mairita sa pakikipag-usap sa kanila at ang ating emosyon ang nagiging dahilan kung kaya nalilimutan natin ang dapat na pakikitungo sa kanila. Sa marketplace, ang Diyos ang nagdala sa atin. Ngunit dahil sa iba't ibang mga pangyayari marahil sa ating pinagtatrabahuan, ay nakakalimutan natin ang naging kabutihan ng Diyos. Nakakalimutan natin kung nasaan ang Diyos, kung kasama nga ba natin siya. Atin lamang inaalala ang ating pinansyal na abilidad o kaya sitwasyon ng buhay. May mga pagkakataon din na sa aking buhay mag-asawa, sa tuwing ako ay napipikon sa aking asawa ay nakakalimutan ko na asawa ko siya. Sa tuwing hindi ako nakikipag-ugnayan ng maayos ay nababawasan ang dapat sanang tamis ng aming ugnayan. Nakakalimutan namin ang uri ng pag-ibig na mayroon kami noong una. Kung sa tao nga na nakikita natin ay nababawasan ang ating pag-ibig, sa Diyos pa kaya na hindi natin nakikita? Kung kaya naman, si Yahweh ay nangusap sa pamamagitan ni Jeremiah na huwag kalimutan
ang pagliligtas at naging kabutihan ng Diyos. Ikatlong section, verse 9 to 13. Sa pag-iwan ng pangako ay may iwan din ang kalwalhatian. Sa verse 10, tumawid kang pakaluran hanggang Cyprus at magpadala ka patungong pasilangan hanggang Kedar. Makikita mo kung may nangyaring tulad nito kailanman. Mayroon bang bansa na nagpalit ng kanyang mga Diyos kahit na mga ito ay hindi naman talagang Diyos? Ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan at sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa kanila. Dito ay nagtatanong si Yahweh kung bakit ang Israel ay pinagpalit siya sa mga walang kabuluhan Diyos-Diyosan. Sa paglisan ng tipan ay iiwanan din ang kalwalhatian ng Diyos. Sa verse 12, kaya manginig kayo sa takot o kalangitan, mangkilalas kayo at manghilakbot. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Ang Israel ay gumawa ng dalawang kasalanan. Una ay ang iwan ang tipan sa pagitan ng Israel at ng Panginoon. At sa kanilang pagsunod sa mundo ay kanilang sinunod ang mga Diyos-Diyosan. Sa verse 13, nabanggit dito ang dalawang kasalanan na nagawa ng Israel. Tinilukuran nila ako na bukal na nagbibigay buhay, kung kaya sila'y magiging walang kalaban-laban. At humukay sila ng mga balon, ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. Kung tayo po ay lilisan sa presensya ng Panginoon, wala na rin po tayong tubig ng buhay. Mawawala din po sa atin ang kalwalhatian at mawawala sa kalangitan ang kalwalhatian ng Diyos dahil tayo ay namili na umasa sa mga Diyos-Diyosan. Dito pinag-uusapan ng Diyos ang basag na puso. Ang mga hentil ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit sila ay malugod na sumusunod sa kanilang Diyos-Diyosan. Ngunit ang mga anak ng Diyos, ang mga piniling tao ng Diyos, naroon na ang Diyos, ngunit kanila pa ring nilisan ang Panginoon. Maaring ito ay dahil nakita nila ang iba pang mga bagay sa mundo. Gayon din sa ating buhay, may mga pagkakataon na tayo ay nahuhumaling sa mga bagay sa mundo, kung kaya nakakalimutan natin ang Diyos. Nakakalimutan natin na tayo ay lumalayo na sa bukal na nagbibigay buhay. Maaaring dito ay nakita ng mga Israel ang mas mainam na lugar, kung kaya sila ay lumayo sa Panginoon at nawala na ang kalwalhatian ng Diyos sa kanilang buhay. Ganitong uri ng mga tao ang nasa henerasyon ni Jeremiah at ito ay pagpapaalala din po sa atin. Ika-4 na punto sa verse 14 to 19. Ang alipin, ang ikinasal ay naging alipin. Hindi alipin ng Israel nang siya'y isilang, ngunit bakit siya'y pinaganap ng kanyang mga kaaway?
Ang Israel ay ikinasal sa Panginoon, ngunit kanilang nakalimutan ang habag at biyaya ng Diyos. Nakalimutan nila ang pangako at nararapat nilang posisyon kay Yahweh. Ang naging tingin nila sa kanilang mga sarili ay mga alipin. Naging alipin sila sa mga Diyos-Diyosan. Sa verse 15, sila ay parang mga layong umaatungal habang winawasak ang lupain. Hinarap nila ang pagpapahirap ng mga bansa sa paligid. Binasag ng mga taga-Memphis at taga-Taphnes ang kanyang bungo. Dito sinasabi na haharapin ng Israel ang pag-atake ng Assyria at ng Ehipto. Verse 17, ikaw na rin Israel ang dapat sisihin sa nangyari sa iyo. Tinaklikdan mo ako na iyong Diyos. Akong si Yahweh na umakay sa iyong mga paglalakbay. Ano ang mapapala mo sa pagpunta sa Ehipto, makainom ng tubig sa ilog Nilo, sa Assyria, sa ilog Euphrates. Dahil hinabol mo ang kamunduhan, ay makakaharap ka ng kaparusahan. So verse 19, paparusahan ka ng sarili mong kasamaan. Ipapahamak ka ng iyong pagtalikod sa akin. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang mawalan ng takot at tumalikod kay Yahweh na iyong Diyos. Ito po ay tungkol sa ating pagkilala o pagkatawag bilang asawa. Dahil sa kanilang paglimot sa tipan kay Diyos, sa Diyos, at pag-ibig sa Diyos ay umasa sila sa kamunduhan. Inaasahan ng Israel na sila'y matutulungan ng Assyria at ng Ehipto, ngunit ang naging kahinahinatnan nila ay naparusahan lamang sila. Babasa natin sa verse 20 to 25 ang iba pang mga pahayag. Matagal mo nang itinakwil ang kapangyarihan ko, Israel, at ako'y ayaw mong sundin, sapagkat ang sabi mo, hindi ako maglilingkod. Ngunit sa ibabaw ng bawat mataas na burol at sa ilalim ng bawat mayabong na punong kayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng babaeng nagbebenta ng sarili. Nakalimutan ng Israel ang kanyang pagkakatawag, ang kanyang pagkakakilanlan. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay siya'y alipin lamang ni Yahweh. Kung kaya ninais niya na magkaroon ng tinatawag niyang kalayaan upang makapamili ng nais niya. Ito ang naging pinili ng Israel. Dahil ang tingin niya sa kanyang sarili ay alipin lamang. Kanilang nilimot ang tipan ng pag-ibig at pagtitiwala. Kanilang pinagdudahan ang Diyos at maging ang kanyang pangako. Dahil ang kanilang paligid ay napakatotoo, bakit nga ba nila kinakaharap ang mga problemang iyon? Sa tuwing tayo ay nakakaharap ng mga hamon sa buhay, ay naroon ang pagtatanong kung totoo nga ba ang Diyos.
Panginoon, bakit mo hinayaang mangyari ang mga bagay na ito sa aking buhay? Ngunit sa ganito mga pagkakataon ay lumalabas ang bawat nating pagdududa at pagdududa maging sa pagkakakilanlan natin bilang asawa ng Diyos. Ang tingin natin sa sarili ay alipin lamang ng Panginoon. Saka lumalabas ang galit. Nawawala ang pag-ibig at pagtitiwala. Gayunpaman, kailangan po nating alalahanin ang pag-ibig at habag ng Diyos. Verse 21, maganda ka noon ang aking itanim mula sa pinakamulusog na binhi ng ubas. Tignan mo ngayon ang naging buhay mo. Para kang ubas na ligaw na bubulok ang bunga at walang pakinabang. Dito sinasabi ng Diyos na lumalabas ng resulta ng kanilang kasalanan. Sa verse 23, masasabi bang hindi na dumihan ang iyong sarili at hindi ka sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal? Napakalaki ng kasalanang nagawa mo doon sa libis. Dito ay tila nagrarason ang mga Israel na hindi nila sinunod ang mga Diyos-Diyosan. Dahil nagpatuloy sila sa paghahandog at paglilingkod sa Diyos. Kung kaya kanilang sinasabi na paano nasabi ng Panginoon na sinusunod nila si Baal. Ngunit sinasabi dito ng Panginoon na nakikita niya ang bawat nilang gawa. Para kang batang kamelyo na hindi mapigilan, takbo ng takbo at nagwawala. Tulad mo'y babaeng asno na masithiyang pagnanasa, walang makapigil kapag ito'y nagiinit. Ito ay tungkol sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan ng mga Israel habang naglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin ay minamahal nila ang Diyos at minamahal din ang mundo. Nangangahulugan lamang na kung nasaan ang benepisyo ay doon sila pupunta. Kung saan sila makikinabang ay doon sila sasamba. Verse 25, Israel, wag mong bayaan na ikay magyapak o matuyong lalamunan at mamalat. Sinasabi dito ng Diyos na wag nilang lakarin ang daan na patungo sa makamundong pagnanasa. Ngunit ang tugon ng Israel, ano pa ang kabuluhan? Mahal ko ang ibang mga Diyos at silang aking sasambahin at paglilingkuran. Kung kaya lumayo ng lumayo ang Israel. Ika-6 na seksyon, 26 to 30. Tungkol po ito sa paglisan ng Israel mula sa tipan. Ang mga lider noong araw ay tila puno ng kaluwalhatian ng Diyos, ngunit ang totoo nito ay wala na sila sa kanyang kalooban. Kanilang pinili na ang mga Diyos-Diyosan ang kanilang ama at ina. Ngunit sa tuwing sila ay naghihirap ay hinihiling naman nila ang pagliligtas ng Diyos. Sa tuwing sila ay naghihirap ay nais nilang panghawakan ang Diyos, ngunit hindi rin nila nalilisan o kaya kinakalimutan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
Ang bawat bayan ay may kanya-kanyang mga Diyos-Diyosan. Bawat syudad o lungsod ay may mga Diyos-Diyosan na sinusunod. At dahil dito ay napuno ng galit ang Panginoon. Maraming beses ay sinasabi natin sa Panginoon na mahal natin siya at nais nating mamuhay sa kanyang kaluwalhatian. Ninanais na sa buong buhay natin ay manatili tayo sa kanyang trono at sa kanyang presensya. Madalas ay sinasabi natin na wala na tayong ibang nais kundi ang Panginoon. Ngunit lumalabas ang tunay nating mga nais. Kung tutuusin ay wala talaga tayong nais. Sa simbahan ay may mga bagay tayong hinihiling sa Diyos, ngunit sa ating pagbalik sa mga sarili nating mga tahanan o kaya sa mga pinagtatrabahuan, ay lumalabas na nais din natin ang kung anumang nasa mundo. Nais natin ang kaluwalhatian na mula sa mundo. Nais natin ang iba't ibang mga bagay sa mundo. Mas maraming pera, mas maraming pagpupuri, mas maraming pagkilala. Ngunit sa pagbalik natin sa tahanan ng Diyos, ay sasabihin natin na wala na akong ibang nais pa, O Diyos. Ngunit dito, sa pamamagitan ng libro ni Jeremiah, ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Ito ay pagpapaalala kung talagang pinupuri ba natin ang Diyos. Na kahit pa humarap tayo sa mga paghihirap ay ang Diyos pa rin ang una nating tatawagin upang humingi ng kaligtasan. Sa ating puso ay marami po tayong mga nais at mga pagnanasa. Naroon ang pera, pagkilala ng iba. Sa mga services ay nakakarinig tayo ng mga patotoo at tayo ay natutuwa para sa kanila. Ngunit para sa mga taong nakakaharap ng mga paghihirap, sa tuwing sila'y naghahandog ay napagpapala din sila. Maaring sa paggawa nito ay naroon ang pagtatanong o kaya ay pagkukumpara kung bakit ang biyaya ng iba ay mas malaki kumpara sa atin. At dahil dito ay nalilisan po natin ang pangako natin sa Diyos. Ikapitong seksyon, verse 33 to 37. Nakita po natin dito na nakalimutan na talaga ng Israel ang kanilang pangako. Sa verse 31, pakinggan ninyong mabuti ang sinasabi ko, wala ba kayong napakinabangan sa akin? Ako ba'y naging parang tigang na lupa sa inyo? Ako ba'y naging parang, bakit sinasabing ninyong malaya na kayong gawin ang inyong maibigan at hindi na kayo babalik sa akin? Sinasabi dito kung paanong nakalimutan ng isang asawang babae ang dapat niyang isuot. Subalit ako'y kinalimutan ng sarili kong bayan ng napakahabang panahon. Sa 36 to 37, bakit kay dali mong magpalit ng kaibigan? Bibigawin ka ng Ehipto tulad ng ginawa sa iyo ng Syria. Mabibigo ka rin sa Ehipto, iiwasan mo siyang taglay ang kakayahiyan, sapagkat itinakwil ni Yahweh ang iyong pinagkatiwalaan at hindi kanila mabibigyan ng tagumpay.
dangal mo ay mawawala at ang iyo lamang maharap ay pamamahiya. Dahil tinalikuran ng Israel ang Panginoon. Sa unang bahagi ay nakita po natin ang propesiya ng Diyos para sa Ehipto, Syria at ng Israel. At dito sa huling mga verses ay nabanggit na naman ito. May mga pagkakataon sa pag-aasawa ay mararamdaman ang tila kawalan ng pag-asa. Maaring asawang babae ay nakapagsabi na ng kanyang pakiramdam, ng kanyang emosyon, ngunit kalaunan ay hindi na magsasalita. Ngunit ang Diyos ay hindi ganito. Hindi nananahimik ang Diyos. At hindi niya rin kinalimutan ang kanyang mga pangako. At hindi niya rin kinalimutan ang katotohanan na ang tao ay makakalimot ng pangakong ito. At paulit-ulit na makakalimot. Ngunit ang Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah, kanyang sinasabi sa mga taga-Israel na hindi niya sila kinalimutan. Maaari niyang piliin sana na manahimik, ngunit hindi niya ito hinayaan upang maalala ng Israel na siya lamang ang kanilang Diyos. Ito'y upang maalala ng Israel ang pag-ibig na minsan ay meron sila para sa Panginoon. At kanilang maalala na ang Jerusalem ay para sa Panginoon. Kanilang maalala na siya ang Diyos na nagligtas sa kanila. Ang Diyos ay dumadaing hindi lamang para sa kanyang mga tao sa Israel, kundi maging din sa atin dito sa iglesyang ito. Huwag po na tayong lumayo sa kalooban ng Diyos at huwag kalimutan ang pangako na mayroon tayo sa Kanya. Maaring dumating sa punto na makalimutan natin ito, ngunit sa maraming pagkakataon at maraming mga pangyari ay mangungusap ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay puno ng habag at biyaya. Sa Kanya, ang Kanyang bawat pangako niya ay pangwalang hanggan. Ang Kanyang kaligtasan ay magpawalang hanggan. Ang Kanyang kaluwalhatian ay para sa lahat. Kailangan lamang po nating maging handa na lumakad sa Kanyang kalooban. Lumakad dito at huwag kalilimutan ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating buhay ay manalangin tayo sa Diyos at magbigay pasasalamat.
chains are gone, I've been set free. I got my Savior's ransom me. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Into your grace, river that flows from the holy place. My greatest love is you. Panginoon, ngayong umaga, aming inaalala ang iyong kabutihan. Panginoon, kami ay tumatayo, tumitindig ngayon dahil sa iyong kabutihan, habag at biyaya. Ikaw ang Diyos na naglinis sa amin, nagligtas sa amin. Ikaw ang pumili sa amin. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong biyaya. Dahil sa iyong habag at biyaya ay narito kami ngayon tumitindig. Amin pong nais na magpasalamat sa lahat ng iyong kabutihan. Mga kapatid, tayo ay umupo po muna. Ngayon, tayo ay banal na tao ng Diyos. Atin pong ibahagi na kung wala tayo sa piling ng Diyos ay sino kaya tayo ngayon? Sa aking personal na buhay, kung hindi ko nakilala ang Diyos, ay mananatili lamang ako sa pagkalugmok dahil sa bigo kong pagnenegosyo, at maaaring hindi rin maganda ang relasyon ko sa aking asawa. Maaari po nating ibahagi sa ating mga kasama kung ano marahil ang magiging kinahinatnan ng iyong buhay kung wala ang Diyos sa iyong buhay.
Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, ay maaaring namatay na ako dahil sa labis na pag-inom. Kung hindi dahil sa iyong pagliligtas, ay maaaring inatake na ako sa puso at namatay. Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, maaaring ang aking pamilya ay nawasak na at ako'y wala nang natitirhan. Ngunit Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig at sa pagliligtas sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagliligtas sa bawat kapatiran sa iglesyang ito. Kung hindi dahil sa iyo, ay maaaring nanatiling na lamang kami sa aming adiksyon, sa mga sumpa na mayroon kami sa buhay. Mga kapatid, tayo ay tumindig at purihin natin ang Diyos. Bigyan natin ng Diyos ng papuri na para lamang sa Kanya. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Sa ating pagpupuri ay nararamdaman ko ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang bawat pamilya ay mapupuno ng pag-ibig ng Diyos. Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, ay mananatili lamang kami sa kadiliman. Ikaw ang aming Diyos Ama, ikaw ang aming kaibigan. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Panginoon, aming tinatanggap ang iyong pag-ibig sa amin. Natatandaan ko ang iyong katapatan nung bata ka pa, ang iyong pagmamahal ng iyo'y ikasal. Sinundan mo ka sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Atin pong alalahanin ang pangako na ibinigay ng Diyos sa atin. Maghanap po tayo ng kapareha at tayo ay manalangin. At atin pong ipanalangin kung paanong pinatatag ng Diyos ang kanyang pangako sa atin.
Panginoon, kung paano kami dapat na sumunod sa iyo ay hindi mo nalimutan, ngunit sa aming pagsunod ay nakalimutan po namin ito. Nakalimutan namin ang iyong pangako na itinatag para sa amin. Tulad ng mga Israelita, sila ay sumunod sa mga Diyos-Diyosan imbes na maging tapat sa Panginoon. Ngunit nang sila ay nahihirapan, ay nagtanong sila sa mga Diyos-Diyosang ito kung bakit hindi sila makaranas ng kaligtasan. Mga kapatid, sa ating pangako ay naroon ang pagsunod sa Diyos. Ngunit dumadating sa pagkakataon na nakakalimutan natin ang kanyang kabutihan, kung kaya tayo ay sumusunod na lamang ayon sa ating mga pagnanasa, trabaho, sariling kadakilaan. Sa ating puso ay hilingin po natin ang banal na Espiritu na ihayag sa atin. Ihayag sa atin ng banal na Espiritu kung paano po natin natalikuran ng Diyos. Tulad ko, ako ay staff na ng kung ilang taon, ngunit may mga pagkakataon na tila ginagawa kong Diyos ang aking trabaho. Humanap po tayo ng kapareha at maaari po nating ibahagi kung paanong natalikuran po natin ang Diyos sa ating buhay. Panginoon, narito kami ngayong umaga at dumating sa pagkakataon, O Diyos, na nakalimutan namin ang pangako na mayroon kami sa iyo, kung kaya kami ay dumudulog sa iyo at humihingi ng kapatawaran. Kami ay dumudulog sa iyo. Muli ay nais po naming alalahanin ang iyong pangako sa amin. Nais naming alalahanin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Nais po naming alalahanin, O Diyos, ang paraan namin ng pagsunod nung una. Panginoon, naway siyasatin mo ang aming mga puso at isip. Mga kapatid, sa ating pagpunta sa lugar na ito, maaaring sa buhay natin ay nais nating pumasok muli sa tipan o sa pangako na mayroon tayo sa Panginoon. Maaari po tayong magkaroon ng pagkakataon ng katahimikan, tignan ng cross,
at ipanalangin na muli, Panginoon, ay nais kong lumakad sa iyong pangako. Nais kong gamitin ang aking mga pangyapak at nais kong makabalik sa iyo. Nais kong ibalik ang aking puso, kaisipan sa pagsunod sa iyo. Tayo po ay tumingin sa cross at unti-unti tayo po ay lumakad papunta rito. Muli ay atin pong ialay ang ating buhay at ang ating mga sarili sa Panginoon. Panginoon, nais naming manumbalik sa iyo. Ito ang aming pangako sa iyo. Ito ang pangako na mayroon kami sa iyo. Kailan may hindi mo kami iniwan, lagi mong naaalala at lagi mo kaming inaalala. Hallelujah! Mga kapatid, ang Diyos ang ating asawang lalaki at tayo ang kanyang asawa. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ay atin pong tanggalin ang bawat sumpa ng pagkaalipin sa ating espiritu. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ay atin pong tanggalin ang mga ito. Tanggalin po natin ang bawat sumpa at ang bawat gapos na inililigay ng kaaway. Maaaring may mga pagkakataon na sa ating pagsunod sa Diyos ay nakakalimutan natin ang tamang pagsunod sa Kanya. Ilagay po natin ang ating kamay sa ating mga puso. Sabihin natin sa Diyos na ating minamahal. Buksan po natin ang ating mga bibig at sabihin natin sa Diyos kung paanong nais natin siyang mangusap sa ating buhay. Ang ating pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga bagay na nasusunod natin, kundi sa kung paano nga ba natin siya minamahal. Panginoon, nakikita mo na nais namin bumalik sa iyo. Kami ang iyong asawa. Ang simbahang ito ay ang iyong asawa. Ang aming puso ay para sa iyo. Paglilingkuran ka namin dahil mahal ka namin.
Kahit anumang gawin namin ay dahil sa pag-ibig namin sa iyo. Mga kapatid, marami tayong mga bagay na hindi nauunawaan, ngunit dahil mahal tayo ng Diyos, ay siya'y mangungusap sa atin. Tayo ay tutulungan ng Diyos. Tayo ay itatama ng Diyos. Mga kapatid, marami tayong mga pangangailangan, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ito sa atin dahil alam natin na mahal niya tayo. Lahat ng mayroon tayo ay mula sa Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay nais kong pagpalain ng bawat isa na araw-araw ay magkaroon ka ng ganitong matamis na pag-ibig sa Diyos. Magkaroon ka ng matamis na pagkakataon kasama ang Diyos. Ikaw ay masisiyahan dito, masisiyahan sa himala na ibinibigay niya, masisiyahan sa pag-ibig na mayroon siya. Aking ipinapalalangin na ang kalwalhatian ng Diyos ay mapunta sa iyo. Ang tamis na ito ay mapupunta sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapalang lahat sa ngalan niya. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.